buhay at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Amen. So, dito sa highlight mga kapatid, kung paano pinaliwanag ni Pablo doon sa mga taga-Efeso. At alam naman natin ito ay mga Kristiyano to. Mga buhay. Buhay ba tayo? Yeah. Mga buhay ng mga Kristiyano. So, nilaliman lang niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang patay. Pinapaalala niya sa panahon na hindi pa ito nakipag-isa itong mga tao na ito sa Efeso, sa Panginoong Hesus, sila ay patay. Bagamat sila ay buhay sa pisikal. Nakakuha niya? Yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos, patay sila. Bagamat ang pisikal nila ay buhay. So ito yung pinapaalala, pinalaliman pa ni Apostol Pablo sa kanila na noong una, sinusunod ninyo ang mga gusto ng laman ninyo, yung gusto ng mga pag-iisip ninyo, yung kalayawan ninyo. Lahat ng gusto natin, sinusunod natin. Noong una, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Pero ngayon, sabi niya sa 5, tayo'y binuhay niya na kasama ng Kristo. Amen? Amen. Tayo'y binuhay niya na kasama ng Kristo. So, huwag lang natin, paano ba ito eh? Huwag lang natin na parang babawan ang ating natanggap na kaligtasan, mga kapatid. Huwag lang tinanggap natin ang kaligtasan para umiwas tayo sa apoy. Kundi, iuyo natin o isunod natin yung buhay na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Na tayo ay nakikisa sa Panginoong Kristo. Amen? Amen. So, yun yung ni Pablo, pagpaalaala. Kahit buhay sila, pero alam ni Pablo na itong mga tao na ito, mangyayari na pumiwalay sa Diyos. Kaya, nandoon na paalaala niya na kailangan isang-ayon o iuyo natin ang ating pananampalataya sa Diyos na sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Yung buhay ay hindi lamang sa buhay pisikal. Yung kamatayan ay hindi lamang sa kamatayan pisikal. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kung namamatay ang ating pisikal, lamang ay pisikal na ang tawag ay term ito. Katawang lupa ay nililipin siya. Pero ang ating, yung tao na yun, yun yung sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao sa kawangis natin, di ba? Yung tao ay may walay doon sa katawang lupa niya. Mananampalataya man siya o hindi mananampalataya, buhay yung tao na yun. Pero magkaiba ang layo, kahinagnagan o kinalalagyan after na mamatay ng tao. So, ang mananampalataya o yung nakipag-isa sa Panginoong Kristo, dalawang beses mamamatay. Dalawang beses.
nakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, makailang ulit sila mamamatay. Una, mamamatay sila, namatay sila kay Adan. Pangalawa, mamamatay sila sa pisikal. Kung datnan man sila ng Diyos, ang Panginoong Isus sa pagbabalik niya, mamamatay pa rin sila. Hanggang doon sa tinutukoy ng 7 taon, maraming mamamatay. Nakakuha natin. At mamamatay pa rin sila sa walang hanggan. Kung titingnan natin mga kapatid, hopeless yung mga tao na dito. Walang pag-asa. Amen? Walang lunas. Wala nang magagawa. Yung mga tao hindi nakipag-isa sa Panginoong Isus sa panahon na mamatay sila. Dahil ang kamatayan, ito ang maglalantad kung sino pa ng buhay pa. Hindi na ito itatago. Ngayon, buhay tayo sa pisikal, pwede natin pa itatago kung ano mayroon tayo. Pero kung mamatay ka, mailalantad ng kamatayan kung sino ka. Dahil pagkatapos na mamatay ka, puhuman ka. Amen? Amen. Hallelujah. Yung sinasabi, wala nang lunas, wala nang pag-asa, wala nang purgatorio. Wala nang purgatorio. Wala nang magawa ang mga kamag-anak natin na, di ba, dati, nalalangin sila about sa mga namamatay dahil sabi nila, may tubig sa purgatorio para mag-purify, then, kasalan natin, papasok sa kasalan. Bubuksan sa San Pedro. Dahil sa San Pedro may hawak ng Sus. Totoo yan, nabibili ko yung parati. Dati, ngayon pala. So, yun. Ibig sabihin, hopeless ang tao kapag siya'y buhay at hindi siya nakipag-isa sa Panginoon, hindi niya tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas niya, at hindi siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Mapupunta tayo sa buo ng pag-uusap. Amen? So, minsan lang ang tao mabuhay. Ang sunod nito, pagbubuo. Pero ito yung natin mga kapatid. Ipag-pray natin sa ating mga sarili. Dahil ang salita ng Diyos, totoo ito, tunay. Amen? Amen. Minsan lang tayo mabuhay. Ang sunod nito, huwag naman tayo. Kaya, sikapin natin habang tayo ay buhay sa ngayon. Buhay tayo, amen? Buhay tayo. Sikapin natin, naisip natin na maging kalulubog tayo sa harapan ng Diyos sa ating pamumuhay. Sundan natin yung mga ginagawa, yung mga tinuturo, yung mga sinasabi ng mga apostol sa bagong tipan. Kaya sabi ko nga, kung gusto mong maayon yung pamumuhay mo, iwasan mo muna yung mga alaman mo, sundan mo yung bagong tipan. Dahil doon mo malalaman kung ano yung ginagawa ng mga Kristiyano. May nabasa ba tayo sa bagong tipan na ang mga Kristiyano doon ay mapipira? May mga pangarap sila na magkaroon sila ng hindi sa limutan. Wala, diba? Ang pangarap nila, nasundan nila ang Panginoong Isus. Dahil yan yung sinasabi ni Pablo na mas mabuti pang malis na siya dito at makapiling na niya ang Diyos. Kaya dapat tayo malinawan sa ating buhay, mga kapatid.
Dahil kahit pa na tinatawag natin o tinatawag ng mga tao na sila'y Kristiyano, kahit lahat naman dito tinatawag ng Kristiyano sila. Kahit laman tayo ng church, tandaan natin ito. Kahit tinatawag ng mga tao sa sarili sila ay Kristiyano, kahit laman pa sila ng church, nag-aatid sila kung ano-anong mga pagtitipon ng church. Kahit 1,000 times ka pa magsimba sa isang taon, kapag hindi ka ipag-isa sa Panginoong Hesus, disgrasya ka. Amen? Amen. Marami kasing gumagawa na pang sarili lang ginagawa. Hindi naman namin sinasabi mali yung mga ginagawa nila. Di ba? Yung magsasarit, yung nagbibigay na. Hindi sa kayo. Yung tumutulong sa kapwa. Hindi sa naman yun. Bagos ang Kristiyano gumagawa niya. Pero yung hindi Kristiyano, namamayang pati sa mga paggawa niya dahil ang isip nila, yun ang mapapaligtas sa kanila. So, nakukuha niyo? So, yun mga kapatid. Kaya yung patay o yung word na patay o yung salitang patay, ito ay sinumang likha. Tama man o ibang malikha dahil may ibang likha maliban sa atin. Yun tinatawag sa Old Testament, sa Lumang Tipan, na Elohim. Tinatawag sa Bagong Tipan ng mga anghel. Amen? Na nakahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Nandito man sila sa babaw ng daigdig o wala na dito. So dito, sa tingin natin, nakakasama naman tayo ng wala sa Diyos, bagaman ikaw ay nandiyan sa Diyos. Diba? O mayroon namang mga nawala na rito, namatay na. So kung sila nakipag-isa sa Panginoong Hesus, doon sila sa buhok na walang pag-usa. Amen? Kung sila hindi nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ay pag-usa sila. Kaya nga, kung may namamatay sa ating mga kapatid, mga kamag-anak, kung sino man makakilala natin. Pero alam natin talagang mananampalataya siya. Huwag tayo malungkot. Amen? Malungkot man tayo ng emosyonal, pero huwag tayo malungkot ng lubos. Dahil alam naman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. So may pag-asa tayo na sa darating ng umaga, makapilit natin sila sa Diyos. Amen? Kaya kung may namatay nga, ang sinasabi, good night lang, Brad. Hindi yung goodbye. Good night lang, Brad. Good night lang, te. Good night lang, Lola. Dahil we will see you in the morning. Ang ibig sabihin, na magkita tayo sa umaga. Later na pagkabuhay. Amen? So yung ganun, mga kapatid. So patuloy tayo. Saan nga ba nakalaga ng mga patay o mga nilikhang hiwalay sa Diyos? So, hindi naman. Yung una, dalawang punto lang ito eh. Ito lang yung pag-aralan natin sa sunod na sabi yung pangalawa. Pero mga taas ko, abutin tayo ng mga alas-dos. O mga ganun. Biro lang. Nauna pa na. Ano? Ang ganit sabihin na parang ng luto.
yung mga nakalagang na patay o yung mga nilikhang nahiwalay sa Diyos. Yun yung ibig sabihin. Pag ikay nahiwalay sa Diyos, kay patay. Kung ikay nakipag-isa sa Diyos, kay buhay. Amen? Nakukuha na ninyo. Okay. Ang marami ay nakalagak sa ilalim ng lupa. Kung tawagin ito ay daigdig ng mga patay. So, sa ibang yan, yung sa English, so, maraming kasi yan. Mga translate na English, yung Bisaya mga yan. Ito ay Hades, mga kapatid. Yung sinasabing ilalim ng lupa o di kaya daigdig ng mga patay, ito ay Hades. Kung babasahin natin yung scripture about sa Hades, tila may mga compartments siya. Parang mayroong subdivision. Pero sa Hades siya. Parang may binalag, di ba? Nandun yung Tartaro. Di ba? Kumbaga nandun, sila. Di natin alam kung magkadikit-dikit yun o kung ano-anong pinaglalagay nila. Pero, ito yung mga sa scripture is talagang may compartment. Parang may mga kwarto, parang ganun. Ang ilalim ng lupa, hindi ko masusunod. Ang ilalim ng lupa ay maliit, mabanggit sa Biblia na pinagdalahan sa mga likha. Tao man o Elohim. So parang ito nababanggit. Yung ilalim ng lupa, yung Hades, yung Hell, yung Inferno, yung libingan. Lahat yan sa ilalim ng lupa. Na pinagdalahan sa mga nilikha, tao man o Elohim, na nahiwalay ng lubusan sa Diyos. Ito po ay iba sa lupang libingan na tinutukoy din pinagdalahan sa katawan ng mga taong namatay sa pisikal. Kung tayo namatay, kaya nakikita natin yung mga cemetery, yun. Nilibig din. Kaya pinapagod sa lupa. So, ang pawakas na paglalagyan ng Diyos sa lahat niyang mga nilikha ay hiwa-hiwalay. Una, yung mga nasa langit. Pero ito ay bababa din dito sa lupa. Pangalawa, yung mga nasa lupa dito sa ating ginagalaw. Pangatlo, yung mga nasa ilalim ng lupa. Tuhayan natin kapatid yung Pilipos dito. Sabi dito, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat. Ang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Nakahilay yung ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Cristo ang Panginoon. Amen? Amen. Kung titignan natin ang verse na ito, nakakamanghawag, napaka-ironic. Dahil itong mga tao na ito na nakahimlay o nakahilagak sa ilalim ng lupa, sa panahon nila ay tumatanggi ipapahayag ang katotohanan ng Panginoong Hesus ay Diyos. Hindi nila yung kinikilala. Kahit nakarinig na sila ng salita, hindi nila pinapansin yun. Tinatanggi nila yun. Pero pagdating ng oras na yun, kahit saan man sila natalaga, sasabihin nila na si Jesu Cristo ay Panginoon. Amen? Kahit saan sila dyan, nakakalaga. Kung nandun ba sila sa Hades, naghihirap naman sila. Kumbaga, dahil yung Hades is Inferno, may ibig sabihin, may mga patikim na doon. So, ilalahat pa rin nila, ihahayag nila kung sino ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya bakit nila sasabihin
Pero, yun nga, wala na. Huli na. Yung nasa langit naman, yung mga dating mananampalataya sa Old Testament na makunti-kunti, o ito ay mga pagkanuhan, o ito ay mga hinte, o ito ay mga Hudyo, ay naroon na sila sa langit. At sa ating naman kasalukuyan, kung yung mga Kristiyano ay matapat, at sa dumating na sa kanila yung wala na sila dito sa mundo, ay nandun rin sila sa langit. Pareha din sila ang sasabihin na si Jesucristo ay Panginoon. Amen? Ang nasa lupa, dito sa ating ginagalawan, mga kapatid. Isipin natin ito. Pare-pareha tayo na dito. Tayo yung mga Diyos. Yung ating mga ginagalawan, alam natin yung mga tao na hindi mga Diyos. Amen? Kung ikaw'y papasok sa trabaho, kung ikaw'y papasok sa paaralan, alam mo kung sino itong mga tao na ito. Alam mo kung anong pamumuhay ng mga tao na ito. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Biblia sa atin, kaya po ang panawagan lagi ng Biblia ay mamuhay tayong hiwalay sa Kanya. Amen. Amen? Hindi ibig sabihin na, ay, hindi na ako papasok. Mag-online na lang ako. Hindi ibig sabihin na, ayaw ko na silang makahalubilo, ayaw ko na silang makausap. Hindi. Bagos utosan tayo na tumayo. Amen? Pero ang ibig lang sabihin, ng Biblia na pinaalala sa atin na kahit halubilo natin itong mga tao na ito, pero tayuan natin isa natin. Amen? Alam natin kung anong isa natin. Humiwalay tayo sa kanila. Hindi tayo ang madala. Yun ang ibig sabihin. Hindi tayo yung sumunod sa kanila, kundi sila dapat ang sumunod sa atin. Amen? Amen. So, ganun. Dahil ang tension o struggle ng mga Kristiyano ay hindi lang naman tayo nag-struggle ng kawalan, problema, o kung ano-ano man yung iniisip natin. Normal yun. Lahat nakakaramdam yan. Amen? Lahat nakakaramdam yung mga struggle. Kaya sabi ko nga, yung madaling kasi, mayroon pa talaga sa nagre-reklamo ka. May kunting problema, reklamo na ka. Hindi yung struggle ng Kristiyano, normal yan. Pero ang pinaka-tension ng Kristiyano, yung mamuhay ka ng banal sa mundong hindi banal. Yun ang tension sa atin. Kung paano natin ito dalhin natin mga sarili. Lalo na kung hinahabol pa natin yung kasiyahan ng mundo, ng daigdig ito. Yung passion ng mundo na ito. Yung pag-ibig ng mundo na ito. Di mas lalo na hindi tayo compatible dun sa kabanalan. Nakakuha dito. Amen. Yun yung tension natin mga Kristiyano. Huwag natin sabihin na yung mga bagay dito, kung ano naman yung mga bagay dito sa mundo, na hindi tayo apektado. Apektado tayo. Huwag natin sabihin sa sarili natin na, ay, naglilibang na ako. Ay, naglalaro na ako. Ay, nagpapahinga na ako. Wow. Dahil lahat ng bagay, apektado tayo. Either, lalapit tayo, mas lalo tayo lalapit at didikit sa Panginoon o lalapit sa Panginoon, or
lalayo tayo sa Panginoon. Lahat ng bagay, apektado tayo. Yun na nga lang, manood tayo ng TV. Manood tayo ng balita. Kung ano ating nakikita, apektado tayo. Kung nanonood tayo ng teleserye, apektado din tayo. Kung ano yung emosyon doon, parang sarap mo din sundukin. Yung mga ganun. Apektado. Lalo na doon sa cellphone na hindi natin mahiwalay. Maya-maya binubuksan. Kung ano-anong nakikita natin, nakakapekto sa atin. Ito'y nakakapekto ba? Nakadagdag ba ng ating kabanalan? O ito'y nakabawas ng ating kabanalan ng ating? So yung tension ng ating pamumuhay nila Kristyano. Kaya huwag tayo magreklamo sa mga bagay-bagay na bigas na yun. Ang hirap. Alam natin ng Diyos, nakakita sa ating mga pangailangan. Hindi siya nagkukulang. Pero ang hinahanap ng Diyos sa atin, kung paano tayo magmatapat sa Kanya. So, ganun. Amen? Amen. So, tumayan natin itong alam na rin ito kwento na ito eh. Sino nakakalam ng kwento na ito? Halos na nakakalam ito eh. So, huwag na lang natin bye-bye. So, kukuha na lang tayo dyan, yung mga kakahilan dyan. Yun na lang ang ating kuhaan ng yung pagkakaiba o difference ng dalawa. Ito ay tungkol sa yung iba, hindi sa atin nakikita talaga. Yung pulubi ang mayaman. Hindi ko rin makita. Ibasa mo na lang. Pakibasa. Yung kahit-kahit Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, yun. Pare-pareho silang namatay. Amen? Yung si Lazaro ay pulubi, may sport. Amen. Nung mamatay siya, may sport siya. Sabi dito, ninagi ko na lang. Namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa itong translation sa Tagalog ay may langit. Pero sa original ito ay walang langit na nakalagay. So, magalaman natin mamaya. So, namatay at dinala ng anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang sa parangal. Namatay rin naman ang mayaman at nilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay na natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, ang makikita natin dyan, may separation. May yung division. Dahil yung mayaman, nag-request siya. Natanaw niya si Lazaro. Nag-request siya, pero hindi ka mangyayari na. Hindi na rin yung kalagayan nila ay pakabalik sa mundo natin. Hindi na rin. So may separation. Hindi na yung sabihin natin na, ay napakita yung tatay ko. Sinasabihin ako na mapakabait. Diba?
Kung namatay na yung tatay ko, sabi na natin ko, nakita ko yung tatay mo. Saan? Nandun sa akin, nakatalikod. Diba? Nakita daw niya. Tapos yung sabi naman yung albularyo, ay yung tatay mo namatay, nandun sa kabaho niya. Hindi na siya yan. Pag kinuha na niya sa linso, sabi niya. Yung So, may boundary. Wala na. Si Lazaro ay nandyan sa piling Abraham. At ang yung mayaman ay nandoon sa buhok ng pagdurusa. Kung i-backward natin yung mga pamumuhay nila, bakit na umantong sila sa ganyan? Makikita natin kung ano sila. Amen? Kaya yun ang panawagan ni Pablo na habang may panahon, magsisibalik kayo. Magbalik loob kayo habang may panahon pa. Dahil sa panahon na nandyan na kayo sa pagpumikit ng mata natin, paggising natin, baka iba na yung makikita natin. Amen? So, may separation o may mga kanya-kanyang kwarto o may mga kanya-kanyang yung Hades at saka yung sa piling ni Abraham, wala yun sa langit, yung piling ni Abraham. Paano naman sila magkatanawa kung nandoon sa langit yung piling ni Abraham at sa nandoon sa langit ng lupa? So, titingnan natin dito sa orihinal. Mas marami ito makita. It came to pass that then died the poor man and was carried away, he by the angels, into the bosom of Abraham, died then also the rich man and was buried. And in Hades, having lifted up the eyes of him, being in torment, he sees Abraham from afar and Lazarus in the bosom of him. So, balikan natin ito. By the angel, he was carried away, he by the angels, into the bosom of Abraham. Wala yung langit. Diba? Doon sa translation ng Tagalog, may langit. Kaya kung mag-review din tayo, pag may tayo mga kapatid, mas maganda basahin natin ang Biblia na iniwalay natin ang ating mga kalaman para turuan tayo ng banal na Espiritu Santo ng panibawang katawan sa Biblia. Amen? Amen. Kailangan natin yun Dito sa original, in the bosom of Abraham. Pero doon sa binasa natin Tagalog, may langit. So, kung minsan, sa translator na yun, may tawag ko na parang nabahira na parang inaakop sa kanilang denomination at doctrine. Yung mga ganung dating dahil marami kasi translation na rin. So kung sundan natin yung original, doon natin makikita. Kaya kung ganito mayroon ako nag-down, sabi nga ni Pastor magkagawa. Mayroon akong absent ng tawag Pastor. Yung Bible na. Meron ako din. Pero pagbasahin mo kasi yung angel, tama ba yun? O yung he was carried away, ang hirap basahin mo hindi ka sanay. So yun, nalalaman natin na yung paano naman makikita ng mayaman si Abraham na nagre-request pa
kasama siya. Ibig sabihin natatanong niya, kung isipin natin, parang ano lang ito, sa akin na ito, parang sa kusina. May microwave oven ka, may freezer ka. Yung microwave, yun yung feeling ng puok ng pagdurusan ng mayaman dahil mainit. May apoy na doon. Yun yung sinasabi niya. Kaya nag-request na siya ng tubig na kahit apoy sa kanya para mabawasan yung init na naramdaman niya. So yung puok naman na pinagdala kay Abraham, naka-aircon. O, diba? Yun yun. Yun yung napag-asaan ko lang. Ibig sabihin langit nga yun. Malamig eh. Kumbaga, ano lang sila, makadikit lang sila. Hindi lang nga natin alam kung saan party talaga yun. Pero yung Tartaro, Hades, ay nandoon sila sa ilalim ng lupa. Dahil kung nandoon sa langit, yung puso ni Abraham, hindi sila magkatanawan. So yun lang naman. Amen? So, patuloy tayo. Kapag namatay ang tao noong panahon yun, ang katawan na physical o katawang lupa ay ilalaga sa libingan ng lupa. Yung dati, mga tao, o kahit ngayon, yung katawang physical, pag namatay, lalaga. Pero yung tao mismo, yung buhay, nang may walay na doon sa, dahil yung ating katawan is parang bahayan ng corrosion, di ba? Na pag umalis na, buhay yung tao, pero yung katawang lupa niya, namamatay. Ang tao mismo na wala sa katawang lupa, kung hindi siya nanampalataya, ay ilalagat naman sa Hades. Ito yung lugar na pagdurusa, katulad ng sinabi doon sa Lucas. Kung nanampalataya naman ang tao na wala sa katawang lupa, inilalaga sa piling ni Abraham. Ito ay tila malapit din sa Hades, dito. O nasa Hades din, ngunit hindi ito po ng pagdurusa. Ito sa ngayon ay tila hindi na ginagamit. Mula nang bumalik ang Panginoong Hesus sa kalwalhatian, ang mga namamatay ay pumupunta na sa piling ng Diyos sa langit. Ito na yung lingwahe. Sa New Testament, ang lingwahe ng mga apostol, lahat ng mga tao